Sa pagpasok ng ika-65 araw ng digmaang Israel at Hamas, ay lumubo ng husto ang mga nadakip at sumukong mandirigma ng Hamas sa hukbo ng Israel. At marami din ang napaslang sa grupo. Paano ito nagawa ng IDF? Kaya naman, para patuloy kang updated sa mga bagong kaganapan sa Gaza, ay isubscribe mo na yan. Pindutin ang like at pindutin na din ang super thanks sa ibaba. Tara, simulan na natin. Ang Israeli Army ay muling nasa opensiba sa Gaza Strip upang ganap na wasakin ang teroristang organisasyon ng Hamas. Habang tinitingnan natin kung ano ang nangyayari sa rehiyon ngayon, nakikita natin na ang IDF ay mahigpit na nakorner ang Hamas sa dalawa nitong operasyong opensiba sa lupa. Ang prosesong ito ng presyur sa hilaga at timog na mga lugar ng Gaza ay nagdudulot ng malaking salungatan at pagkawatak-watak sa loob ng teroristang organisasyon. Pati na rin ang pagkawala ng pananampalataya sa digmaan. Nararamdaman ng Israel ang presyur na ito sa hilagang Gaza sa mga huling araw at sinimula ng Hamas na lisanin ang hilagang gilid ng Strip, habang ang mga puwersa ng IDF ay naglunsad ng isang opensiba sa lupa sa Canyones sa Timog Gaza at kinilala ang kakulangan na ito. Nagsimula ang IDF sa isang diskarte na pagpaparami ng mga tropa nito sa Beit Hanon at Beit Lahia at naglipat ng mga puwersa na sumusulong na sa Gaza upang suportahan ang Jabalia. Doon ay isa ng bilang. Ang mga unit ng militar ng IDF sa Jabalia sa ngayon ay nakakuha ng ilang mga kampo ng terorismo at nagtaboy ng daan-daang miyembro ng Hamas terror sa pagdating ng karagdagang mga unit ng militar ng Israel sa Jabalia at nagbabanta ng katapusan ng Hamas. Ayon sa pinakabagong mga ulat sa sitwasyon mula sa lugar, na ang mga miyembro ng teroristang Hamas ay nakorner at desperadong nagsusumikap na gumanti ng putok kamakailan lamang. Ang IDF ay naglabas pa ng footage mula sa body camera ng isang Hamas gunman sa panahon ng mga sagupaan sa Jabalia at makikita ang mga armadong miyembro ng teroristang grupo na gumagapang sa loob ng isang gusali habang sinusubukang itarget ang mga Israeli. Ang mga nakaposisyong sundalo ng Nahal Brigade ay nagsagawa ng malawakang operasyon laban sa gusali kung saan matatagpuan ang mga miyembro ng terror na ito. At ang daan-daang armadong terorista ang napaslang, kabilang ang miyembro ng Hamas na may bodycam at ang kakuha na video. Tandaan mo, ito ang pinakamalaking pasilidad sa paggawa ng armas at missile para sa Hamas sa Gaza Strip ngayon. Pagkatapos ng pagsalakay at pagtumba ng Nahal Brigade sa natitirang mga miyembro ng terorista, ang Jabalia Settlement ang naging huling kanlungan para sa Hamas. Ito ang nagsimula sa proseso ng mga armadong miyembro ng teroristang organisasyon na sumuko sa IDF. Ang nakakamanghang balitang ito ay isa sa pinaka-nakakagulat na ulo ng balita sa araw na ito. Bagaman ang balita ay nailalarawan bilang mga paratang, ang pinakabagong mga detalye mula sa Jabalia ay na-back up ng mga larawan at data na nagpapatunay sa mga paratang na ito. Una sa lahat, inihayag ng IDF na higit na inilapag ng 120 miyembro ng teroristang organisasyon ng Hamas ang kanilang mga armas sa Jabalia para sumuko at iwinawagayway ang puting tila. At nakuha ng Israel ang kuta ng depensa ng Hamas, mga armas at missile production facilities at tuluyang nabasag ang linya ng depensa. Ang huling suntok ay ginawa ng mga sundalo ng Nahal Brigade at nakuha ang isa sa main headquarters ng Hamas. Ang lohikal na hakbang para sa mga miyembro ng Hamas terror ay sumuko. Ang footage na ibinahagi ng Israel Defense Forces na nagpapakita ng dusi-dusinang mga miyembro ng Hamas terror na natipon sa Gaza na sumuko sa mga sundalo ng IDF sa panahon ng operasyon ng militar ng Israel sa lugar. Sa paglipas ng ilang oras gayon paman, ang nagbabagang balita mula sa rehiyon ay nagsiwalat na ang bilang ng mga miyembro ng Hamas terror na sumuko ay nagbago. Ayon sa pinakahuling datos, ang bilang ng mga miyembro ng Hamas terror na sumuko sa IDF sa Jabalia ay iniulat na higit sa 200.
Ang pagsuko ng napakaraming terorista ay nagpapakita lamang ng unti-unting pagkolaps ng terorista sa lugar at napakabilis ng proseso na para bang gusto ng mga terorista na makaalis sa Jabalia sa lalong madaling panahon. Kaya pinabilis din ng IDF ang proseso ng pag-aresto sa mga armadong umaatake na ayaw nang magsagawa ng mga aktibidad ng terorista. Itinali ang mga kamay ng mga sumuko at agad ipinadala sa Israel para sa interogasyon. Sinabihan ni Daniel Hagari ang mga Hamas na kung sino ang naiwan sa mga lugar na iyon ay lumabas sa mga lagusan at ang ilan ay lumabas sa mga gusali upang sumuko. Idinagdag pa ni Hagari na sinisiyasat nila kung ang mga taong ito ay may kaugnayan sa Hamas at na kanilang inaresto at inusisa. Ang karamihan sa mga populasyon ng sibilyan ay tumakas sa hilaga ng Strip. Ilang linggo na ang nakalipas nang binalaan ng Israel ang mga residente na lumipat sa timog habang nakatuon ang kanilang opensiba sa hilaga. Ang mga inaresto ay mga miyembro ng teror na sumuko sa pagkikipaglaban at sumuko sa Israel dahil wala na silang pagpipilian sa tindi ng ground offensive sa timog ng Gaza. Ang Kerem Shalom Crossing ay ganap na bubuksan ng IDF para sa mga residente ng katimugang rehiyon sa mga darating na araw pagkatapos ng kumplitong paglikas ng mga sibilyang mula sa lugar. Ang katotohanan na ang mga pangunahing tangke at tropa ng IDF ay nasa Canyones na at winasak na ang mga pangunahing linya ng depensa sa engklabo ay nagpapahiwatig na ang mga bagay ay ganap na nagbabago sa Timog Gaza at itinuturing na pangalawang pangunahing tanggulan ng Hamas. Ang layunin ng IDF dito ay sirain ang teroristang organisasyon sa katimugang bahagi ng Strip, kasunod ng Northern Gaza. Sa paggawa nito, isinaalang-alang din ng Israel ang paglikas ng mga sibilyan mula sa lugar na ito. Ngunit upang pahinain ang mga pagsisikap na ito, kamakailan ay naglunsad ng mga pag-atake ng rocket ang Hamas sa Israel mula sa timog na direksyon ng Gaza. Ang mga pag-ataking ito ay nakaapekto sa mga lungsod sa timog Israel. 12 rocket ay naiulat na pinaputok. Sa katunayan, isa sa mga rockets na pinaputok ng Hamas ay tumama sa Gaza dahil sa target error. Kasunod ng mga teroristang aktibidad na ito ay pinasok ng Israel ang Canyones at nagsimulang unti-unting sirain ang terorista. Ayon sa IDF, ang teroristang leader ng Hamas na si Yahya Sinwar ay kasalukuyang pinaniniwalaan na nasa Canyones pa rin at iba pang mga pamayanan sa Timog Gaza, pati na rin ang mga tinatawag na commanders nito. Ang kasalukuyang punong tanggapan ni Sinwar ay natagpuan at nakuha ng IDF at pinaniniwalaan na ang bihag ay inilipat sa settlement na ito kasama ang mga pinuno ng Hamas terror. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng IDF na subaybayan ang matagumpay na operasyon nito sa hilaga ng Gaza na may napakaingat at banayad na mga operasyon sa timog ng Strip. Ang isyu ng bihag ay isa sa pinakamahalaga at matinding problema, hindi lamang para sa Israel, kundi para sa Estados Unidos. Nagpahayag ng matinding pag-alala si US President Joe Biden tungkol sa mga bihag na hawak pa rin sa Gaza. Sinabi naman ni Netanyahu na ang humanitarian standstill noong nakarang linggo ay dulot ng pagtanggi ng Hamas na palayain ang mga batang babaeng sibilyang hostage. Naniniwala ang mga opisyal ng Israel at US na patuloy na hino-hostage ng Hamas ang ilang kababaihan sa pagitan ng mga edad na 20 at 30. Karamihan sa kanila ay kinuha mula sa Nova Music Festival. Binigyan din ng Estados Unidos ang walang patid na suporta nito para sa Israel na palayain ang mga hostage ng Hamas at ang Israel step by step ay papalapit sa tagumpay, kapwa sa pagliligtas sa mga bihag at sa paglikas sa mga residente ng Southern Gaza at pagwawakas din sa organisasyong terorista ng Hamas. Ngunit hanggang kailan magpapatuloy ang prosesong ito at kailan matatapos ng mga pwersa ng IDF ang kanilang ground offensive sa Southern Gaza? Ayon sa mga opisyal ng Israeli Army ay maaaring ipagpatuloy ang mga operasyong opensiba sa katimugang Gaza hanggang sa Enero.
Ang ilan sa mga opisyal na ito ay hinuhulaan na ang mga operasyong opensiba sa lupa sa katimugang Gaza ay maaaring magwakas bago pa man ang taong 2024. Gayunpaman, ang mas tumpak na impormasyon sa isyong ito ay magiging mas malinaw sa mga darating na araw, kasama ang mga susunod na hakbang mula sa Israel. At dahil ang teroristang organisasyon ng Hamas ay naghiwa-hiwalay na at sumusuko na sa IDF, hindi na nakakagulat kung tama ang mga hula ng mga matataas na opisyal ng US at Israeli Army. Maraming salamat po sa umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay pindutin lamang po ang like at mag-subscribe. At magkomento na din kung ano sa inyong palagay. Ang pagsuko ba ng napakaraming Hamas ay hudyat na ng tuluyang pagkolaps ng organisasyon o simula pa lamang ito sa tunay na matinding labanan sa Gaza? Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.